Hello mga ma'am and sir, Tedski TV nga po pala at your service. Kung bago ka pa lang po sa aking page, pwede po ba pa-like, follow and share naman po para dumagdag po kayo sa followers ko. Para sipagin naman po akong gumawa ng video ma'am and sir. For today's video nga po pala, dahil wala pong masyadong tao sa tindahan, nautusan po akong bumili ng kakainin namin, almusal at tanghalian. At habang naglalakad nga po pala ako, may nakita ako at natanaw dyan sa basurahan. Pwedeng-pwede pang pakinabangan. At habang papalapit ako, nai-excite ako kung ano nga ba yung mapupulot ko sa basurahan. At nanghihinayang ako kasi isang crib at medyo malaki, mahirap bitbitin pa uwi. Sayang, hindi ko naman to malalagay sa kahon kasi medyo malaki. Maganda pa sana yun mga idol, kaso lang naisip ko malalaki na pala mga anak ko. Hindi na kasya dun sa crib. Kaya hinayaan ko na lang at nagpatuloy na lang ako sa pupuntahan ko. Medyo mainit nga dito mga idol. Papawisan nga ako dyan habang naglalakad. Sobrang init talaga. Kahit nasa lilim na ako, napakainit pa rin. Pero wala akong magagawa. Nasa bansang Saudi ako. At wala ako sa Alaska para napakalamig. Sa kabilang daanan na nga po pala ako dumaan. Kasi nakita ko sa gusto kong daanan, maalikabok. May gumagawa ng kalsada. Kaya dumiretso na lang ako. Bilib nga po pala ako sa mga gumagawa ng kalsada. Kahit sobrang init, patuloy pa rin sila sa pagtatrabaho. At dito, ang paggawa ng kalsada, hindi aabuti ng isang araw tapos kagad. Hindi katulad yan sa Pinas, inaabot ng taon. Minsan, iantayin pa nilang may madisgrasya bago nila tapusin. Hindi ko ba alam dyan sa Pilipinas? Bakit ganun ang pagtatrabaho nila? May mga pondo naman para sa kalsada natin. Hindi pa nila matapos ng maaga. Tapos, puro pending pang mga trabaho. Ang nakakatuwa pa, kung saan ang mas magandang kalsada, yun pa ang sisirain nila. Kaya nga pinili ko na lang mga ibang bansa. Kasi dito, kikita ako ng malaki. Pahirapan kasi maghanap ng trabaho dyan sa Pilipinas. Ang dami nga hanapin sa'yo. Tapos nakakalungkot pa. With blessing personality palagi ang hinahanap nila. E paano naman ang mga katulad kung hindi pinalad ang muka? Ano, nga, di katulad dito sa ibang bansa. Masipag ka lang at maganda magtrabaho, tatanggapin ka nila at malaki pa ang sahod kaysa dyan sa Pilipinas. Yun nga lang, kailangan mo magsakripisyo kasi malayo ka sa pamilya. Pero mas okay na yon kaysa naman magutom ang pamilya ko dyan sa Pilipinas. At least nabibigay ko ang pangangailangan nila at nakakain nila ang gusto nilang kainin habang nandito ako. Tiyagalan talaga ang pagiging OFW mga ma'am and sir at dapat matibay rin ang loob mo. Kaya kayo, sa mga gustong mag-abroad dyan, dapat buo ang loob nyo at matibay ang paninindigan nyo sa pangarap nyo. Pero kung hindi buo ang loob mo, wag mo nang subukan idol, mabibigo ka lang. Basta ako, habang di pa natutupad ang pangarap ko para sa mga anak ko, dito muna ako sa Saudi. Basura check nga po pala, baka may mapakinabangan. Kasi minsan ang ibang residente dito kahit mapapakinabangan pa, tinatapon na lang. Marami na rin akong napulot sa basurahan, tulad ng sapatos, kumot, unan, lamesa, lampshade, at marami pang iba at hindi ko kinakahiyang mamulot sa basurahan kasi all goods pa naman at malinis pa. Yung isang katrabaho ko napuno kagad yung box niya ng mga napulot niya sa basurahan. At tuwang-tuwa daw ang pamilya niya sa Pilipinas kasi magaganda pa at mapapakinabangan. Malapit na nga pala ako dyan sa destinasyon ko. Sa ilalim nga lang pala ng tinitirahan ko yung tindahan na bibilan ko. Hindi ko nga alam kung anong bibiling ko, basta parata daw. Pagkain kasi yun ng Egyptian na manager ko. Sumunod lang naman ako sa utos niya. Kasi para makagala-gala na rin. Bahay trabaho lang kasi talaga ako dito sa Saudi. At wala na akong panahon para mamasyal pa. Mas gusto ko na lang magpahinga tuwing day off para mabawi ko yung lakas na ginugugol ko sa trabaho. Kinausap ko na nga yung tindero. Sabi ko, pabili ako, parata. At tinanong ko siya kung meron silang tindang ganon. Meron naman daw kaya natuwa ako. Hindi ako nagkamali ng tindahang pinuntahan. Kasi pag titingnan mo sa labas ang tindahan nila, parang ATM machine at hindi mo aakalaing tindahan pala ito ng pagkain at wala pa nga palang nakaredy. Kakabukas lang daw niya kaya gagawa pa lang siya ng aking bibilhin. Willing to wait naman ako at di ako nagmamadali. Napag-utusan lang naman kasi ako kaya okay lang. Kaya nag-video muna ako ng paligid tapos napansin ko ang laki pala ng tigyawat ko sa ilong pero okay yan. Yan kasi yung lucky charm ko. Pero tinago ko na lang ng mask ko para hindi makita at baka ma-inlove pa sila sa akin. Char! Akala ko mabilis lang gawin, medyo matagal pala. Parang nakakainip din magantay sa labas. Kaya nagdesisyon na ako, gumala muna at maglakad-lakad sa paligid. Baka makapulot ako ng kakaiba. At inisip ko sana makapulot ako ng pera. Kaso, puro ATM nga pala ang gamit ng mga tao dito. Pinuntahan ko na nga lang pala yung tropa kong tindero.
Indiano yan. At nakipag-peace bomb nga pala ako with matching heart sign. Opa! Ano na naman daw ang gagawin ko sa tindahan niya? Sabi ko napag-utusan lang ako para bumili ng kubos. Kubos kasi yung partner ng bibilin ko. Eto na kasi ang pinakakanin nila dito. Nakakabusog rin naman tong kubos. At mura pa. Masarap kasi itong isawsaw sa mga niluluto nilang masos. Pero ginagawa ko, pinapalamanan ko na lang ito ng itlog. Masarap talaga. At sabi ni Indiano, bakit kubos lang daw ang bibilin ko? Eh yan lang ang inutos sa akin sagot ko naman. At nagbiro ako kung meron bang hadiah. At bumalik na nga ako sa tindahan. Pero di pa rin tapos yung order ko. Kaya napatambay muna ako at nag-isip-isip ng mga bagay-bagay. Naisip ko kung hanggang kailan ako dito sa Saudi. Siguro hanggang hindi ko pa natutupad yung mga pangarap ko. Dito muna ako. Kaya ko pa naman magtiis. At lagi ko namang nakakausap yung pamilya ko sa Pilipinas. Kasi pag nasa Pilipinas ako, hindi ko maibibigay ang mga pangangailangan nila. Maliit lang kasi ang sahod sa Pilipinas. Sapat lang sa pagkain araw-araw. At natapos na nga pala yung order ko kaya nakuha ko na at makakabalik na ako sa trabaho. At baka nagugutom na rin yung mga kasama ko doon. Maglalakad na naman ako sa napakainit na daanan. Pero okay lang yan. Basta may mapanood lang kayo. At pag nandyan ka pa idol, pwede ba? Paki-follow, like, and share naman ako kung sakaling dumaan to sa wall mo. At bago nga po pala ako dumiretso sa tindahan, naisip kong dumaan muna sa masjid para mag-CR. Wala kasing CR sa restaurant namin. Ewan ko ba, halos lahat ng tindahan dito walang CR. Bawal daw sabi nila. Kaya pag kailangan namin mag-CR, naglalakad pa kami ng malayo. Ang mahirap pa doon, pag jebs na jebs ka na, kailangan mo talagang tiisin, makaabot lang doon sa masjid. Tanging masjid lang kasi ang merong CR dito. Yung ibang customer nga namin nagrereklamo. Bakit di daw magpagawa ng CR yung amo namin? Sabi naman ng amo namin, bawal daw, sabi ng mga baladiya. Ang gara nga pala ng CR dito, sinauna. Kasi karamihan ng Saudi dito, nakaupo kung umihi. Di ko lang alam kung bakit at ayoko na ring alamin. O sige mga idol, hanggang dito na lang yung video ko. Sa susunod ulit, sana naman wag mong ipagkait sa akin yung pag-share ng video na ito. Malaking tulong kasi pag share mo ito para mapanood din ng iba. Sige ma'am and sir, salamat po sa panonood. Tedski TV nga po pala, mabait na ama at mapagmahal na asawa. Much love and God bless po. Ingat po kayo!